Welcome to my vlog. So, yun na nga, around 2 p.m. sa bahay, parang na-bored ako. Tapos sabi ko, ayoko naman na wala na naman akong gagawin. So, sabi ko, sige, punta na lang ako ng SM Dasma. So, taga Cavite ako Kaya, so ito, malapit lang naman. Siguro mga 1.5 hour from Alfonso to SM Dasmariñas. So, nag-bus lang ako papunta dito. So, nag-crave ako ng pad thai. Meron kasi ako nakainan dito sa food court ng SM. Siguro around 208 pesos lang yung chicken pad thai. So, ayan. Ang sarap ng pakiramdam na makapasok ka ulit ng mall. Alam mo yung ilang months na rin kasi akong hindi nakapasok ng mall. Hindi ako nagmo-mall. Kasi nga medyo naging busy. So, ito magpunta muna ako ng ATM. Kasi 200 pesos lang yung dala kong pera. So, mag-withdraw muna ako dito sa may BDO. Dito lang kasi pwedeng mag-withdraw. Wala kasing BPI dito. So, nalaman ko nga kay Manong Guard ng BDO, wala palang BPI sa SM Dasma. So, yun. Ayan na, yung Thai Wadi. So, dyan ako dati kumain ng pad thai. So, basically, alam ko naman na yung lasa dyan. Kaya lang, wala lang, parang nag-crave ako. Okay, so tingnan natin. Ang dami namang choices dito. Kaya lang, wala lang. Iba kasi rin yung, yung other Asian dishes. So, yan. So, order tayo ng pad thai. So, yun lang yung in-order ko dyan. Gusto ko sana tikman yung, yung mango sticky rice. Kaya lang, parang sabi ko, okay nito. Ang dami na nito Okay, so, natin to. I-food review natin. Okay, wala naman kasi ako masyadong masabi. Gusto ko lang kayong kwentuhan. So, okay naman yung plating niya. So, madami na yun sa 208 pesos. So, chicken pad thai siya. Inano ko lang ng mild spicy. Kasi gusto ko kasi yung medyo may kick ng konti. Okay, but to be honest, yung first time ko na natikman to, okay naman. Okay, in fairness naman sa kanila, no? Kaya lang, medyo may alat. Ewan ko, ngayon, pagtikim ko ngayon, sabi ko, ay, oo nga, andun pa rin yung alat niya. So, okay naman talaga yung lasa niya. Kaya lang medyo naalatan ako. Kung hindi mo yan lalagyan ng lemon, ay, ewan. Pero, ayan, buti na lang merong lemon siya. So, dapat kasi ang pad thai. So, meron siyang balance siya dapat sweetness, sour, saltiness niya, kanya. So, dapat balance siya. So, ito kasi sa kanila ay medyo nangingibabaw yung pagka-salty. Yung parang gusto mong may something sweet on the side. Pero yan, kinakain ko naman kasi nag-crave naman ako. Pero in fairness, masarap naman. Although, natikman ko na kasi yung pad thai sa ibang restaurant. So, like for example, sa Dubai, every weekend, kasi favorite ko yung pad thai. Sa Dubai, I remember every weekend, punta ako ng PF Chang. So, kumakain talaga ako ng pad thai. Ito okay naman sa Thai Wadi. Medyo, medyo maalat lang ng konti. But it's okay. I can still recommend it. So, tayo naman kasi, iba't iba naman kasi tayo ng, ng perceptions. Alam mo yon, iba tayo ng panlasa. Perception tuloy. Panlasa. So, ayan. So, yun. So, punta ako dyan. So, sabi ko pupunta ako kasi gusto ko rin mag-relax ng isip. Okay? Kasi, during the past few days, nung na-stop yung Estera, so, nag-iisip-isip talaga ako kung ano yung pwede kong gawin sa life, ganyan. Although, naisip ko, kung sakali talaga na hindi ako mabibigyan ng building permit, dahil nga residential yun, so siguro, papaupahan ko na lang. So, it will not stop there naman. Alam mo yon, kumbaga, still, pwede ko pa rin magamit yung resto or yung bahay na ipinagawa ko. Kasi itsura rin naman din talaga siyang bahay. So, yun na lang yung iniisip ko. Kaya lang, syempre, hindi naman pwede na yun lang yung gawin ko na paupahan lang. So, dapat makaisip pa rin ako ng ibang source of income. So, ang dami kong options. Actually, hindi ko alam kung ano yung
dapat ko talagang gawin. Talagang siguro parang ilang araw na akong isip ng isip kung ano yung gagawin ko. So, yun. Pero malamang sa malamang, pag hindi talaga na-approve yung building permit ko as commercial, pauupahan ko na lang talaga siya para at least mabawi ko naman paunti-unti yung mga ginastos ko. So, naisip ko, ano pa yung pwede kong gawin? Kasi syempre, hindi rin ako sanay nang wala akong ginagawa. And isa pa, kailangan talaga continuous tayo sa buhay, di ba? So, naisip ko, ano kaya, bumalik ulit ako sa pagtuturo because I used to work in a university before. So, kaya lang parang pwede naman. Kaya lang parang hindi ko, siguro last option yon. Pwede ko maging last option yon. Yung pagtuturo. Hindi naman ibig sabihin na ayoko na magturo. I enjoy teaching. Natutuwa ako sa mga kabataan ngayon. Wala naman akong doon. Kaya lang parang yun yung bagay na hindi ko pa siya maisip na nagagawin ko at the moment. Siguro, yun nga, kagaya sabi ko siguro last option. So, yung iba pang options ko, actually ang dami, share ko lang, no? Yung iba pang naiisip ko, magtayo ng general merchandise, yung mga sari-sari lang, yung mga kaserola, mga walis tambo, kasi gusto ko rin naman yung mga ganon. Kasi, laking tindahan ako kasi mother ko before, may mga tinda mga ganyan, meron kami sari-sari store. So, favorite ko talagang tumambay dyan. Yung sabi ko, pwede ko rin naman gawin yon. So, yun nga lang, dito ko ilalagay sa harap ng bahay namin. Kasi meron ako ditong space. Actually, garahe ko yun. Kaya lang, malaki siya. So, pwedeng instead na garahe, pwede ko naman siyang gawing pwesto. Yan. So, yan, iniisip ko yan. Kaya lang, syempre, kumbaga kailangan din ng isang matinding tawag dito, pagkaplano. Kasi it's a barangay. So, hindi natin alam, baka mamaya matulog lang yung pera. Dahil nga barangay siya, bihira rin naman yung mga tao na bibili. So, sayang din yung puhunan kung yung pera mo nakatenga lang. So, yan. Pero, kumbaga sa isip ko yan. Okay? So, pwede ko nga pagsabayan, for example, yung pagtuturo at saka yung general merchandise. Kasi kung magtuturo man ako ulit, ayoko naman ng full-time . Okay na sa akin yung part-time. Ganyan. So, yun. And then, nag-isip din ako, sabi ko, paano na yung pangarap ko na na sa food industry, di ba? Nag-aral tayo ng culinary, hilig natin yung pagluluto. Pero sabi ko, kung magrenta naman akong space para sa isang restaurant, mahal. Diyos ko, yung isa na nga lang maliit na pwesto na hindi naman pwedeng gawing restaurant, 20,000 na dito sa Pilipinas. So, lalo na sa bandang city. So, sabi ko, yung putting up a restaurant to another place is not, it's a big no at the moment. Ay, ito pala, saglit. Pagkakain ko pala ng pad thai. So, punta naman ako ng Dunkin. So, sabi ko, okay sa Dunkin kasi 120 pesos lang, may donut na, tsaka may kape. So, okay na yan. At least, mas mura kaysa ibang coffee shop. Tsaka, okay talaga ang Dunkin. For me, ayos. Okay siya. I mean, hindi siya ganun ka-social, pero kung gusto mo lang naman talagang magkape, mag-isip-isip, yan. So, okay na yan. And, masarap pa. Masarap naman ang Dunkin. Tsaka yung donut nila. Okay, so yun na nga. Ano yung sabi ko kanina? Ayun, yung restaurant. So, at the moment, kung uupa ako, parang it's not a good move na restaurant agad. So, sabi ko, why not put up mag-set up na lang ako ng food cart or kiosk. But, it should be sa city or sa Manila. So, yun, kung hindi ako mag-general merchandise, hindi ako magtuturo, so pwede ako mag-put up ng food kiosk. At least yun, medyo
maliit-liit ang expenses nun rather than putting up a restaurant sa ibang lugar. So, yun. So, sabi ko sa inyo, di ba, ang dami kong options. Tapos, ma-attend pa ako ng mga orientation ng papuntang Finland, papuntang Spain. So, yung Finland and Spain, okay naman, kaya lang expensive. So, talagang gagastos ka ng million siguro. So, mga 1 million to 1.5 million. And okay naman, if ang goal mo is for long term and yung residency in the future doon sa mga bansa na yun, pwede naman. Kaya lang ang doon, ang challenge doon is you have to learn the language. If you don't know the language, mahihirapan ka mag-apply ng trabaho, mahihirapan ka maka-adapt. So, yan yung mga bagay na naiisip ko ngayon na hindi ko pa alam talaga kung alin yung pipiliin ko. Ay, meron pa pala. Going back to Dubai, iniisip ko din na bumalik ng Dubai. Kaya lang kasi, alam mo naman sa atin, kung magto-tourist visa ka, papunta ng Dubai, ma-offload ka lang sa immigration, di ba? So, I'm thinking, punta muna ng Thailand, study there, student visa. Mag-aral ako about cooking din. Cookery. For example, Thai dishes for a couple of weeks and then saka ako mapupunta ng Dubai. And then sa Dubai na maghahanap ng job. So, ang dami, diba? Ang dami-dami talagang option na yan. Kaya lang, alam niyo yung bottom line niyan, pera ang kailangan dyan. So, kailangan talagang pag-isipan when you're going to make a decision. So, paulit-ulit mo talaga ang iisipin kung alin ba talaga or alin ba yung pinaka-worth it na gagawin mo. Kasi hindi mo na kasi siya mababawi pag nagastos mo na. Kagaya ng restaurant na pinagawa ko. Hindi ko na siya mabawi kasi nagastos ko na napagawa ko na siya. So, ang ano mo na lang is, anong pang pwedeng magawa ko dito, 'di ba? So, yun na lang Hindi ka na pwedeng magsisi. I cannot also blame myself kasi nangarap ka lang wala namang masama mangarap. Gusto mo magkaroon ng ibang buhay, 'di ba? Kaya lang may mga pagkakataon talaga na it's either not for you or pwede rin naman na medyo i-delay lang ni Lord. Okay? So, yun lang. 'Di ba? Ang dami-dami kong options. Diba? So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, baka may alam kayong baka suggestion, diba? Baka pwede nyo akong tulungan dyan. Mag-comment lang kayo. Okay? So, yun. Thank you very much. So, today is another day. Ngayon ko lang siya na-upload. Maraming pasalamat sa panonood at sa pakikinig. At sana, wag lang tayo mawawalan ng pag-asa. At, have faith lang kay Lord. Hindi naman niya tayo papabayaan. Di ba? Thank you. Bye!